bills! Money, money, money! Bayarin na naman. Pataas na lang ng pataas ang bayarin ko sa kuryente. Kailan kaya mababawasan ang problemang ito? Hi, ako si Tom. Alam niyo ba kung bakit kayo ay may mataas na bayarin sa kuryente? Ito ay dahil sa patuloy na pag-aaksaya sa kuryente na hindi natin nalalaman. Mahihahalin tulad natin ito sa tubig sa gripo na kung patuloy ang pagpatak nito, siguradong malaki ang problema mo. Ang mga pader ng ating mga tahanan ay puno ng tinatawag na electric currents. Patuloy na naaksaya ang mga kuryenteng ito kahit hindi mo ito direktang ginagamit. Ngayon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung paano kayo makakatipid sa kuryente at makapagtitipid ng malaking halaga. Gumamit ng superpower, makatitipid ka ng mula 15 hanggang 30% ng iyong konsumo sa kuryente. Ito ang pinakamabisang paraan ng pagtitipid sa inyong tahanan at maging sa inyong negosyo. Ang superpower ay nakapagpapababa ng inyong electric bill, nagsasaayos ng daloy at nakapagpapataas ng kalakasan ng kuryente. Ang mabisang paraan ng pagtitipid ay ang pagsasaayos ng electric power. Ang mahinang power factor ang sanhi ng sobrang daloy ng kuryente sa mga kagamitan na siyang nagiging dahilan ng mataas na bayarin. Upang mapataas ang electric power, kadalasang ginagamit ang mga tinatawag na energy savers para sa mga kagamitang may mga matataas na konsumo. Nababawasan nito ang mga naaaksayang kuryente. Ina-adjust din nito ang kVAR value kapag ito ay ginagamit. Ulitin natin ang ating eksperimento, pero dagdagan natin. Meron akong mga high-powered electrical appliances dito na karaniwang ginagamit sa ating mga tahanan. Washing machine, electric fan, at microwave oven na base sa aking pag-aaral ay karaniwang kumokonsumo ng malaki sa ating kuryente. Ang gagawin ko ay ipa-plug ko ang mga ito. Ang washing machine, ayan, sandali lang po. Ngayon naman, ang electric fan, yan, okay? At ang microwave oven. Ngayon, nakaplug na ang lahat, katulad ng eksperimento natin kanina, nakita natin na walang kuryenteng dumadaloy dito. At para makita ninyo, ikabit nating muli ang reading device na ito, at hayan, ang reading ay 0. Ngayon, ay isi-switch ko ang lahat ng appliances upang tumaas ang numerong ito. At ngayon po, bubuksan ko na ang washing machine, okay, spin dry, saka ang timer. Ngayon ang electric fan, at ang microwave oven. Ito, ilalagay ko sa setting na 2. Tignan ninyo ang reading. 20, 19.9, 20. Mataas, di ba? Hindi natin gusto ang mataas na reading at lalong ayaw mong makita ang resulta nito sa inyong electric bill. Ang gagawin ko ngayon ay pabababain ko ang numerong ito. Gagamitin ko ang device na ito, ang superpower. Ipa-plug ko ito dito at isi-switch on ko na ito ngayon. Tingnan ninyo, halos kalahati ang ibinaba. Ngayon ay 11.2 na lang. Malaking bawas ito sa dami ng kuryenteng nagagamit. Wow! Ulitin natin! Wala talaga akong masabi. Malaking savings ito. Isang malaking pagkakamali kung hindi ka bibili ng produktong ito dahil patuloy kang magbabayad ng malaki kung wala ka nito. Ano pang hinihintay mo? Ang superpower ay nakapagbibigay ng mga benepisyo. 1. Stabilizing voltage. Isinasaayos nito ang daloy ng kuryente at pinapababa rin nito ang maling voltahe. Tumutulong din ito sa pagpapababa ng temperatura sa mga motor ng air conditioner at refrigerators at binabawasan rin nito ang unti-unting pagkasira ng mga insulation device at pinapahaba nito ang buhay ng ating mga kasangkapan. 2. Pagpapataas ng power factor at mabisang pagpapababa ng kVAR. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng kalidad ng supply ng kuryente. 3. Pagbabawas ng daloy at pagpapataas ng kapasidad ng kuryente. Ang output ng transformer at circuit breaker wires ay nalilimitahan ng mga daloy nito.
Kung kaya matapos mapataas ang kakayahan ng kuryente at mabawasan ang daloy nito, ang transformer at circuit breaker wires ay magkakaroon ng mas malaking kapasidad na maipadadala sa ibang loads na siyang nakapagpapataas ng power supply system. 4. Pagbabawas sa posibilidad ng overloading at ang pagsiguro sa kaligtasan. Isinisiguro nito ang kaligtasan laban sa posibleng overloading sa mga distribution wires at transformers. 5. Ginagawang ligtas at matipid ang paggamit sa mga kagamitang dekuryente. Isinasaayos nito ang pagbabago sa voltahe sanhi ng power supply o power cut-off. Pinapanatili nito ang tamang voltahe at pinapababa ang konsumo ng kuryente lalo na tuwing switching on and off ng mga kagamitan. Pinapababa rin nito ang lakas ng biglang daloy ng kuryente sa mga makina at lighting equipment. Pinagaganda ang operating efficiency at pinapahaba ang buhay ng mga kagamitan. Kung mayroong mataas na wire temperature dahil sa overload, kaya itong pababain ng superpower. 6. Constant Automatic Detection Control. Ito ay isang automatic detecting system na kayang i-calculate at i-monitor ang electric current load na kailangan upang makamit ang nais na pagtitipid ng kuryente sa bahay at negosyo. Ang superpower ay gumagamit ng automatic power adjuster upang mabalanse ang electric consumption. Binabawasan nito ang mga naksayang kuryente. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong pababain ang mga naksayang kuryente mula 10 to 30%. Hi, my name is Dino. Isa akong businessman. I used to be an employee pero sa hirap ng buhay na pag-isip-isip ko to venture into business. So last March, I bought 20 units of computer for an internet shop. Okay naman ang kita, malakas, but the problem is ang taas ng bill sa aking kuryente. So, pinaabot ng mga around 20 to 25,000 a month ang binabayaran ko, and that's too much. So, one time, nag-isip ako ng paraan, I was channel surfing and I saw this product, Superpower. Sabi, makakatipid ka raw ng as much as 20% of your electricity bill. So, binili ko siya and I tried it in my house and totoo nga, nakatipid nga ako, around 25%. So, I tried it also in my internet shop and I found out that I can really save as much as 30% of my electricity bill. So, I do recommend this product to all businessmen because it will really help a lot in saving energy. Hi! My name is Sheila and I'm 38 years old. As a housewife, trabaho ko talaga ang mag-budget. Kaya nga, lahat ng pagtitipid ginagawa ko just to make ends meet. Isa sa malaking problema ko is yung lumalaki naming electric bill. Yung mga anak ko, kailangan lagi sila sa aircon. Madalas kasi sila sinusumpong ng asthma. Kaya nga, every time na makikita ko yung electric bill namin, my God, over the budget siya talaga. Kaya nga, one time, napanood ko sa TV, yung tungkol dito sa superpower. Ngayon, after 5 consecutive months of using superpower, nakita ko talaga na 25% ang ibinaba ng electric bill ko. I'm really glad I used superpower. Effective siya talaga. Mag-ingat sa pagbili ng mga murang electrical appliances, gayon din sa matagalang paggamit ng mga ito. Tignan mo ang iyong electric bill kung masyadong mataas. Dahil kung masyadong mataas, malaki ang problema mo. Simulan mo na ang paggamit ng superpower ngayon. Malaki ang naitutulong nito sa paggamit mo ng mga mura at mababang kalidad ng mga appliances at makakaiwas ka pa sa sunog na dulot ng pabago-bagong daloy ng kuryente. Bilang resulta sa paggamit nito, nagagamit ng tama at maayos ang kuryente at nakakamit mo pa ang inaasam mong savings sa kuryente. Ang superpower ay nakapasa sa CE at UL security recognitions na may test report sa energy saving efficiency nito. Kaya nitong magtrabaho ng 24 oras upang makatipid sa konsumo ng mga kagamitang de kuryente tulad ng air conditioner, refrigerator, washing machine, oven, TV, fan, ilaw at computer. Pinipigilan rin nito ang mga panandaliang malalakas na voltahe at current overloading. Siguraduhin munang naka-off ang switch bago i-plug ang superpower. Tandaan na dapat din naka-off ito bago tanggalin sa power outlet. Plano ng European Union na makamit ang layuning mapababa ng 4.5 million tons ang carbon dioxide emission rate sa taong 2010. Maliban sa pagtuklas ng alternatibong enerhiya, ang EU ay gumagawa ng paraan upang mabawasan ang mga naaaksayang kuryente.
Sa pag-unlad ng power-saving technology, ang paggamit ng mga energy savers ay tumaas nitong mga nakalipas na mga taon. Mula 1999 hanggang 2007, ang annual sales growth rate ng mga energy savers ay 18% para sa mga environment-conscious na mga bansa sa Europa. 25% nito ay ginagamit sa mga German households, sinundan ng Austria at Greece. Ito ay sadyang ginawa para sa mga tahanan at ginagamit na rin ito sa mga bansang Netherlands, Denmark, Middle East, Japan at Australia. Bilang tugon sa green environmental protection, ang Beijing ay gumagamit ng 12,489 units ng energy savers sa kanyang mga ahensya ng gobyerno, kung saan ay nakatipid sila ng 2.05 million kilowatts at $1.64 million taon-taon. Huwag nang mag-atubili, umaksyon para makatipid. Ang superpower ay kayang pataasin ang electric efficiency, mabawasan ang nasasayang na kuryente at kayang pahabain ang buhay ng inyong mga kasangkapan. Simulan na ang paggamit upang masimulan mo na rin ang pagtitipid. Tawag na! It's a rich man's world. Thank you.